Magandang araw mga kapodcasters. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ibig, about love, about pagmamahalan. Alam kong medyo cheesy, alam kong merong ibang hindi magiging comfortable, but ang tanong ko sa inyo, ready na ba kayo? So, yung unang tanong is, what is love? Oh, di ba? What is love? Ako para sa akin, dati ang definition ko ng love is, yung nasa elementary high school ka pa lang, what is love? May mga slam book tayo. Love is full of rosary, love is a rosary, full of mystery. Wow. And love is like a flames, yung mga ganun, yung mga cheesy ng ganun. Yun yung definition ko nung high school ako, nung college ako, yung mga ganun. But as I move forward, nung nagpapasibil na kami ng asawa ko, kasi yung pagpapasibil merong seminar yun eh. Tapos, part ng seminar is meron kang aansiran, parang written test for you, what is love? May ganong question doon. Tapos nakita ko yung asawa ko, yung sinulat niya, love daw is about, it was in the Bisaya version, pero ang sabi niya, ang sinulat niya doon is, ang pagmamahal daw ay isang babae at isang lalaki na nagmamahalan. Yun lang, simple lang. And then now, it came to me na totoo nga yung definition ng asawa ko, na ang pagmamahal, love is about a man and a woman na nagmamahalan. It's about two persons na nagmamahalan, to be exact. Okay? Tapos, other things will just follow as you move forward sa buhay ninyo. Kung kayo man ay naging mag-asawa or nais mag-asawa. Yung next question is, para sa iyo, ano ang pinakamagandang bagay na meron sa pag-ibig? So, para sa akin, sa totoo lang, ang pinakamagandang bagay na meron sa pag-ibig is, yun nga, yung pagmamahalan. Well, at the beginning, okay, habang magjowa pa lang kayo, ito kasi, I believe this is according to my experience. Ang pag-ibig, habang magjowa pa lang kayo, is, sweet, fluffy, flowery, chocolates, flowers, alam mo yon. As in, super tayo na, super hindi na tayo maghiwalay, forevermore, churvachenes, chuchuchuchu, yung mga ganon. Ganon yon. Ganon ang pagmamahalan. I finally found someone, you're my forever, you're my destiny, yung mga ganon. Pasok, mera, ganon, kumbaga. And then, parang maglalast yon for like 1 year, 2 years, ganon. Minsan 3 years. Tapos, after 3 years, like, dadaan na kayo ng 4 years, 5 years. Hindi na ganon ang setup. Nagbabago na siya. Okay? But what is pinakamagandang bagay sa love is yung heart mo na yung genuine belief mo sa sarili mo na naniniwala ka because you chose that person. Naniniwala ka na magiging maganda ang pagsasama ninyo. Dahil choice mong mahalin siya araw-araw. So para sa akin, yun ang pinakamagandang bagay na meron ng pag-ibig. Dahil yun ang pagiging genuine mo na genuine choice of yours. Okay? It's a genuine choice of yours to choose that person every day. To love him every day. So, I think that's pinakamagandang bagay sa pag-ibig. Paano mo masasabi kung siya na nga ang the one para sa'yo? Actually, sa tingin ko, masasabi mo na siya na talaga ang the one para sa'yo kasi mararamdaman mo yon. To be honest, wala naman talagang perfect formula, perfect ingredients para sa love. Pero, ikaw mismo, sa sarili mo, mahahanap mo yon, mararamdaman mo yon kapag dumating na yung true love mo. Kasi, let's admit it or not, marami tayong mga past relationship na naglast for what? 2 years, 3 years, 5 years, meron pang 10 years, but it didn't work well. So, hindi yun para sa'yo. Kasi nag-end eh.
Kasi kung para sa'yo, it should have worked out. Dapat nag-work out yun, di ba? Merong mga iba naman na kakakilala lang nila, like 2 months, 3 months, nalalaman na nila agad na yun yung dawan nila, nagpapakasal agad sila, nag-aasawa agad sila. Kasi alam nila sa sarili nila na this person is worth fighting for. Naniniwala sila na yun ang dawan nila. At makikita yon sa aksyon ng tao. Madadama yon ng isang nagmamahal kung ano yung pinapakita ng tao sa kanya. At marirealize niya yun sa sarili niya. So, nasa sayo yon. Ikaw ang mag-figure out nun, malalaman mo yon kung yun yung the one para sa iyo. Kapag sinabi kong the one, no, yung tipong tao naman na makakatulong sa iyo, hindi ba? Kasi ang pag-ibig naman, it's not about love. Make sure na yung tao na yon is may plano sa buhay, okay? Make sure na yung tao na yun masipag, marunong, okay? Although hindi siya mayaman, pero meron siyang abilidad. He's a smart person. She's a smart person. Kasi sa totoo lang, ang pag-ibig, or should I say, ang pag-aasawa, hindi naman kailangan mayaman yung lalaki, mayaman yung babae. No. Kailangan nyo lang smart kayong dalawa para mag-grow kayo together. Yun yung na-experience ko. Although we're not really, pero yun ang alam ko. It's only about two smart people, na pinagsama para mag-grow sila together. Doon mo yung malalaman na the one na yon, dahil meron kang standards doon, meron kang qualifications doon, at nasa sayo yon. It's up to you. It's your decision to make. Ano ang mga naging challenges mo sa pag-ibig? Yung mga challenges naman, hindi naman natin maiiwasan yun eh. Kasi everyday yan. Challenges, they come and go. Araw-araw nating nakakaharap yan at hindi natin maitatanggi. So, one of the biggest challenges na na-encounter ko sa pag-aasawa namin, hindi naman siya super major, and I'm proud to say that dahil wala kaming major problem ng aking pag-ibig, ng aking asawa. Pero, one major challenge is, lagi kaming, puro kaming magaling. Lagi kaming nag-i-spark. Dahil, most of the time, hindi kami nagkakaintindihan. Magkaiba kami ng pinagkakampihan. Magkaiba kami ng perceptions in life. Okay? So, isa yon sa malaking challenge dahil lagi kaming nagka-clash. Pagka nagbigay ako ng sentiment ko at hindi niya nagustuhan ang sentiment ko, boom. Okay, the house is on fire. So, yun ang challenges ko na na-face ko, sa pag-ibig. Alam mo ba ang password ng cellphone ng asawa mo o ng iyong partner? Of course, yes. It may sound weird kasi yung iba nakikita ko sila na, it's a private thing, private yun, whatever. Pero in my case, alam ko ang password ng asawa ko. Ng cellphone niya, ng mga Gmails, lahat. Okay, lahat. And it is something that I didn't ask for. It is something that he had binigay niya lang talaga yon. Okay? Ipinagkakatiwala niya yon. Kasi, naniniwala ako na pagka wala namang secrets or something, bakit ka matatakot na ibigay ang password mo, diba? And in this love team na binild natin, for example, it's about you and me. It's about sa dalawang tao. So, kailangan, they have trust to each other. Okay? From A to Z. From the smallest to the biggest matter. Kasi for what? For what na nandito tayo kung magtataguan tayo, magkikip tayo ng mga secrets, we don't trust each other. At some other point, may mga tao na hindi yun nag-work sa kanila, pero that's how it works to others as well, like us. So, yes,
Alam ko ang passwords. Lahat ng ATMs nasa akin. So, next question. Ano ang maipapayo mo sa lahat ng mag-asawa or couples or partners na nagmamahalan out there? So, yung maipapayo ko lang sa lahat ng mga lovers dyan is stay in love. Okay? As I was saying earlier, wala namang perfect formula sa pagmamahalan. It's only two people na nagsusumikap every day na makasurvive sa kanilang pagmamahalan, nagsusumikap every day na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Okay? It's two couples who will always choose to stay, who will always choose each other para magstay sila sa relasyon nila. So, stay strong, work it out, okay? Alamin niyo kung ano yung mga pagkakamali, kung meron mga pagkakamali. Pag may mga pinag-aawayan, pag-usapan nyo. Kung meron mga hindi pagkakaintindihan, pag-usapan nyo, okay? Dahil lahat naman ay nadadala sa pag-uusap. Kapag ang isa ay nasa fire, if someone is on fire, don't be another fire, okay? Kapag nasa fire na ang isa, be a water, okay? Be a water, don't be a fire too. Otherwise, masusunog ang bahay, okay? So, it's either, pag nagbububunga na yung isa, it's either yung isa is to keep calm, to be quiet, or maybe he or she can leave. But don't be a fire together, okay? And don't let anyone dictate okay, so here's the thing. Don't let anybody from outside your relationship dictate you guys, okay? So, alam natin na minsan kumukuha tayo ng mga comments or advices from outside. No. Bago kayo pumunta doon sa labas, pag meron kayong problema, pag-usapan nyo muna. Okay? Don't let anyone to come, you know what I mean? Na punta-punta lang sila doon o nag-comment tapos magsisink in na ma-absorb mo na guys kasi sabi yun, no, don't do that. Otherwise, hindi nyo masisave ang relationship nyo at pagkakalamat ang mga utak nyo na kasi sabi ni ganito, kasi sabi ni ganito. Don't do that. Okay? At the end of the day, mag-asawa kayo, nagmamahalan kayo, so you have to trust each other, you have to talk to each other, you have to make it out, you have to work it out, you have to find solutions, lalo na pag meron na kayong anak. Kasi walang ibang tutulong sa inyo kundi kayo. So, that's it. That's it for today's topic, guys, about love. Dito na nagtatapos ang ating pag-uusap tungkol sa pag-ibig. Sana ay nagustuhan nyo at nakapulutan nyo nito ng aral. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Bye!